We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran kagwalasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Maganulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mabalita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman si Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo Provincial Government plano nga magpasakas ang kaso batok sa NGCP bangon sa nagluntad nga power outage. Eksperyensya niya krisis sa kuryente. Talakayon sa Senado kag Kamara subong nga semana. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilantang sa live gikan sa Pavia Iloilo. Zen? Gert, Adrian, luyag sa mga negosyante kag mga konsumidor nga may manabat sa nagluntad nga power blackout sa Panay sa pagahiwaton nga Senate kag House inquiry. Ginatun-an na sang Iloilo Provincial Government nga magpasaka sang kaso batok sa National Grid Corporation of the Philippines kasunod sang nagluntad nga power outage sa isla sang Panay, Guimaras kag porsyon sang Negros. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., madamo ang mga konsumidor ang nag-antos bangod sang lapnagon nga patay siga sang Enero 2 nga nagdugay sang 4 ka adlaw. Luyag sini nga may manabat sa natabo bangod sang dako nga halit sa ekonomiya sa rehiyon labi na sa probinsya. We will find legal recourse so that we can vindicate, not on the damage that has been done to our people. Kagang isa ko ika-purpose na so that we will continue to apply pressure so that it will not be repeated. Natala na atalakayon sa Senado sa buwas, January 10 ang power outage incident, samtang hiwato naman ang House inquiry sa January 11 Webes. Magatambong sa hearing si Defensor bilang isa sa resource person. Dugang pa sang gobernadora, pinaagi sa sining nga investigasyon, makatipon sang dugang nga datos ang probinsya, kag ma-review ang mga layi angot sa kuryente, agud makahimo sang legal action. We will continue to develop that as we go through the hearings and we find our recourse under the laws on energy and other national laws. Samtang magatambong virtually si Iloilo City Mayor Jared Tranya sa nasambit nga hearing. Suno sa alkalde, magaserbe man ini bilang resource person kag magatuad sa kun ano kabudlay ang ginagyan sa mga residente sang syudad sa nagluntad nga power outage. Mangin parte man sa mensahe sang alkalde ang nagluntad nga kasubo nga power outage sang April 2023 kag ang wala pag-aksyon diri sang NGCP. I am going to ask the Senate how the damages can be reimbursed by NGCP. Handa naman nga tubangon sang NGCP ang kaso sa tion nga mapasaka na sang LGU. Hindi pa kita ka-react, no? Especially since ang investigation will still be done, no? or will be conducted. So if ever may ara, no? That's the proper forum to address that once may ara na. Luyag sa mga konsumidor kag mga negosyante nga manabat ang responsable sa pagtrip sa mga power plant sa Panay nga gintunaan sang power blackout nga nagresulta sang kabudlay sa mga tao. Dapat padala na sila sa Senate inquiry para nga manabat sila sa ilang nga mga kapaltahan sa sa pamuluyo. Ang negosyo mapatay gid kun amo na bla premi nga brand out. Nga ang kami mali simple gamay lang customer, ibang customer plagyo mo. Kaya siyempre wala mang kuryente, wala tubig, wala atagway kami, abi generator mo. Madumduman nga nagpromisa na ang NGCP sa Department of Energy kag Power Sector nga tinguhaan nila nga makumpleto ang Phase 3 sang Cebu Negros Panay Backbone Project sa March 2024. Dirt nagalaom ang National Grid Corporation of the Philippines nga mapamatian man ang tanan nga stakeholders nga may kaangtanan sa power outage agod manginpatas ang investigasyon sa Senado kag Kongreso. Dirt?
Madam again nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa. Perteng abilidad sa Bacolod City Rumble sa mga pamatanoon na huli cam. Pila sa mga involbado sa gamubaw, aksidente pa nga natresan sa salakyan kag nabungguan sa motor nga naglabay sa dala. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa sini nga CCTV video, makita ang ini nga mga lalaki nga nagaginamo sa tunga sandalan sa tubang sang isa ka ilimnan sa 27 Lacson Street sa Bacolod City Lunes sa kagahon. Ang mga ini ang lunsay mga pamatanoon. Una nga makita ang pagdinalagan sa malalaki. Natiun pa nga nag-atras sa isa ka salakyan kag nabungguan ang isa ka involbado sang kinagamo. Natumba ini sa dalan. Sa baylong at tabangan, ginpulihan ini kasigo sa mga kontra sa piyak a grupo. Tungod nga yara sa tunga sandalan, nabungguan pagid sang naglabay nga nakamotorsiklo ang mga pamatanon nga nagaginamo. Matapos na natumbang rider, gilayon ini nga nagpalagyo. Wala pa may sablisar kung kabahin ini sa mga nagrambol o kung natiun lang sang iya paglabay. Sunod sa kapulisan, wala sang may nagpa-blotter sa natabo butang nga wala matumod ang mga lalaki sa video. May possibility nga di man to sila halin sa amo tong ilimnan kag may haraman nga naglabay lang sila no, hindi ta matudhid kay wala dire sa aton recording. Aminadong kapulisan nga masami palaligban ang ginamo sa lugar nga tugas ang hinubog. Gani may hingo man sila sa barangay nga magbulig sa pagpatuman sa curfew for minors. Nag-curfew for minors kami, pero sa kadakoon sang scope namon kung isa hindi namon maubos gid no ang mga area. Ang iba hindi ta ma-determine nga minor ay tungod sa mga body structure nila nga madalag ko na. Ginahingo man sa kapulisan ng driver sa SUV nga posible may aras ang dash o con rear camera record nga makabulig sa pag-identify sa mga pamatanon. Nagpasalig man ng BCPO nga sikyaron ang mga ospital kung may nagpabulong nga posible na samaran sa rambol. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Amay patay sang ginlabos ang iya kaugalingon nga bata sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Wala na matabangan ang 56 anyos nga si alias Adan Dioseno sang ginlabos ang iya bata nga si Daryl, 27 anyos sa barangay Matag-ub sa nasambit nga Banwa. Pinaagi sa hot pursuit operation na dakpan ang suspect. Sa subong ginahulat na lang ang desisyon sang pamilya kung mapasaka sang kaso. During that time, no, under the influence of liquor, ang biktima nagapang sita ni siya sa mga bystanders, lapit ni sila. And then ginsaway ni siya sang bata ya. Wala nagapati ang iyang tatay, no. Instead, they acted unruly, no, kag pasaway. So sa kainit siguro sang bata na himo niya ini ang paglabo. Ang kabataan tarang to ay mapagdumat ka na. Amo ni ko ay papagdumat ni mo kabataan, respeto ha, maging respeto dakaw. Nintindihan man na intindihan makapiyak balay ng mga amo tanara nga maoy tanay. Samtang sa Negros Occidental naman, bodega sa Sipalay City ginlamon sang kalayo. Mga salakyan kagamit sa panguma na dalahig sa sunog. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita ang pagdabadaba sang kalayo sa bodega nga ini sa barangay Hill, Montilla, siyudad sang Sipalay, pasado alauna kaida sang kaagahon. Madasig nga nagdako ang kalayo nga nakalabot sa ikaduha nga alarma, kag ginkinahanglan pa ang bulig sa hinubaan kag kawayan BFP agud mapalong ang kalayo. So nag-declare kita sang second alarm at ang time sang fire out is alas 2:50 maybe sang kaagahon. Ang hapon damage 500,000 more or less. Base sa inisyal investigasyon sa BFP, mas madasig nga naglapta ang kalayo bangod sang paglupok sang storage tank sa bodega nga may unod sang krudo. May mga salakyan, motor, dump truck, kag harvester nga natupok man sang kalayo. Antes alas 3 na sang kaagahon sang gindeklara nga fire out. Padayon pa ang maid-id nga investigasyon sa Sipalay City BFP agud matumod kung sa diin nagsugod ang kalayo. Now under investigation kita gyapon ay gina-trace namon nilang ang electrical o ang open flame. Wala naman sang may nasamaran sa nasambit na sunog. Upod Gerwel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, aga pa nga nagtambong sa Santos nga misa kag prosesyon ng mga deboto sang itom nga Nazareno sa Iloilo City. Sa Parish of Our Lady of Montserrat sa Haro, bata man o kuntigulang, makitaan nga hugot nga nagapangamuyo kag nagapamati sa misa. Ginsundan ini sa prosesyon sa pagpanguna sang Knights of Columbus kung sa diin nagaupod ang mga deboto sa imahen sang itom nga Nazareno. Pagkatapos ang prosesyon, ginpahangunahan ni Reverend Father Angelo Colada ang pagbindisyon sa mga nagtambong subong man sa imahe. May ginhiwat man nga kasubong ang mga aktibidad sa pila ka banwa sa probinsya subong nga adlaw. Opening salvo sa Dinagyang Festival 2024 kasado na. Mga tribo nga mapasundayag sa Dinagyang Tribes Competition magapakita sang ila patilaw nga performances. Inaanggin tutukan ni John Sala. Sa nagligad nga simana, napabilib ang matumalanaw sa patilaw nga performances sa mga tribo sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 sa ginhiwat nga opening salvo. Sa palaabuton nga Biyernes, ang mga school-based tribes naman nga kabahin sa Dinagyang Tribes Competition ang magapakita sa ila world-class kag engrande nga patilaw nga performances sa opening salvo. We are very excited to see the performances ang aton mga tribo and dara naton makita no how ready they are for the main competition. 8 ka mga tribo ang mag-perform sa 4 ka mga judging areas nga ginalakipan sang tribo taga-Barrio sang Barrio Obrero National High School, tribo Mandurriao sang Mandurriao National High School, tribo Paghidait sang La Paz National High School, tribo Panay sang Fort San Pedro National High School, tribo Salugnon sang Haro National High School, tribo Sigabong sang Ramon Avancenia National High School, tribo Ilonganon sang Halandoni National High School kag tribo Silak sang Iloilo City National High School. We are ready and we have logistical requirements wherein gina-request na naton sa engineering because last time dito sa opening salvo sang kasadyahan medyo may mga kulang kitang operational needs nga dapat i-fill up namon subong. Expect no may road closure ordinance, so kung wala naman sila sa mga transaction diri sa city, better man nga hindi naman sila magkadto diri, or if they will go here to watch no, wala na expect lang nila nga medyo may pagutok man sang trapiko. Samtang wala na sang may nabilin pa nga ticket sa judging area number 1 nga Iloilo Freedom Grandstand suno sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Amat-amat naman nga nagakaubos ang ticket sa mga judging areas nga nahamtang sa Iloilo Provincial Capital, Mabini Delgado kag Quezon Ledesma. Preparado naman ang Iloilo Traffic Management Unit kag Public Safety Unit sa pagsiguro sang seguridad sa performance areas lakip na sa mga mayor nga dalan sa city proper areas. Panawagan sa IFFI nga mga responsable ang mga malantaw ilabi na sa ila basura. Samtang hiwato naman sa Sabado sa West Visayas State University Cultural Center ang Miss Iloilo 2024 pageant. Libre nga malantaw ang coronation night apang bangod limitado lang mapungkuan pauna-una pagkuha sang tickets. Magaserbe bilang host ang Miss Iloilo 2024 pageant si kapuso actress kag Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Kaupod si Miss Grand International Philippines 2016 Nicole Cordoves. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. O balantayan, rally kontra PUV modernization program pati gayunon sa Bacolod City sa mga simana. Yaring balita ang aton gintutukan. Kadungan sa pagbukas ng klase sa mga pribado kag pampubliko nga kolehiyo sa Bacolod City. Panibago nga untat biyahe ang ginaplano sa mga transport group. Magapasakop ang mga miyembro ng Bacolod Incorporated sa ikasa nga National Simultaneous Rally sa National Transport Organization sa Agudiwat nga pamatukan ng PUV Modernization Program. Nagpatigayin man sang malipot nga untat biyahe ang Bacolod matapos sa protesta sa LTO kag Government Center grounds. Naghulat pa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez ang grupo apang wala nagwa ang alkalde para tubangon sila. Despite sa aton nga kakapoy, pagkontrahanay, pagsinggitanay, kag dismayan, apang worth it gid kayo. Pinbalabagan tapang LTO, wala gid nagtubang sa aton. Ang leader sa Fiaca faction sa Bacolod, naghumok ang Balatyagon kag may apila sa national government. May napasyagan ko
kung ano ang mabasyakan sa iban nga mga ginikanan nga pareho ko man. Nga nagasalig sila para kang papiskwila kag mapatapos sila kabataan. Din gulpi madula sa ila. Pero ini ang amon bread and butter. Ang gobyerno wala gapangkwa sang livelihood sang aton pumuluyo. Ang gobyerno nag-provide services. Apisar, wala pa sang official statement gikan sa LTFRB6. Ginpasiguro sang duha ka presidente sang bakod nga nakakuha sila sang go signal nga may pahanugot kag indi pagdakpon ang linibo ka wala franchise sa traditional PUV tubtob sa katapusan sang bulan. Apang indi diri kumbensido ang mga driver tugas ang tuman nga kahadlok nga madakpan. Pabiyahe ko to pero siling ko bulubantay lang manakop man ko na sila. Saan hindi ko magpa-consolidate kay amo man Japon, hindi ka man na Japon ka biyahe. Kaya kung hindi ko magkawat-kawat biyahe, di way gidya. Mamaligya ta kuan lugod kag palo-palo. Amo lang ginamay mo sa amon to. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Napatay nga 17 anyos nga lalaki sa Putotan nga ginapahayag ginkagat sang ido, ginkuhaan sang specimen para sa rabies test. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Nagpatigayon sang investigasyon ng Iloilo Provincial Health Office angot sa kamatayon sang 17 anyos nga solterito nga ginapahayag nakagat sang ido sang Hunyo kag ginbawian sang kabuhi sang Enero 4. Sunod sa Iloilo PHO, ginpaanggid ang balatian sang pasyente sa rabies infection bangod man sa nakita nga simptomas sa bata. Hunyo sang ginkagat sang ido ang solterito, December 31 sang nagbatsyag ini, kag Enero 2 sang gindala sa ospital. Agud makasigurado ginkuhaan sang specimen ang pasyente kag ginpaidalon sa rabies test. Mago ang resulta sa sulod sang 10 to 14 days. Ang iyang mga sintomas pwede nga gintugas ang sari nga balatian pero base sa history kag kagat sang ido kag iban nga sintomas nga nagwa kaangay sang rabies, ang pasyente consider naton subo nga kaso sang rabies pending ang results sang rabies test sang iyang specimen. Sa investigasyon sang Iloilo PHO, ang pasyente ang wala makabaton sang bakuna halin sang ginkagat sang Hunyo. Base sa pagpangusisa pa nila, Oktubre sang ginpatay ang ido nga ginatudlo nakakagat sa solterito. Umigos ang bata nga ginkagat, gintudlo niya nga ang ato nga ayam mismo nga ginpatay no sang October amuto ang nakakagat sang bata. So probably base kun may ano lang man nga base ina upod man sa mga ayaman sang ina. Sa datos sang probinsya, 5 ang na-record nga human rabies death halin Enero tubtob Disyembre 2023. Ini ang halin sa Gimbal, New Lucena, duha sa Carles kag Mina. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Liwat nga pag-issue sang suggested retail price sa bugas, may posibilidad sunod sa DA6. Pila ka mga rice retailer handa nga sundon ang SRP basta hindi lang tuman kanubo ang presyo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginakonsiderar sang Department of Agriculture ang liwat nga pag-issue sang suggested retail price o SRP sa bugas. Ini matapos ang report sang Philippine Statistics Authority o PSA nga ang inflation sang bugas sang Disyembre 2023 ang pinakabadasig sa sulod sang 14 ka tuig. Dugang diri, humalin Nobyembre sang tinalikdan nga tuig, wala na nang dubo pa sa 50 pesos ang presyo sang local kag imported nga bugas sa mga merkado. Suno sa Price Act o Republic Act No. 751, mahimo ma-issue ang mga retail prices sa basic nga makinahanglanon para sa impormasyon kag giya kaangay sa mga retailers kag konsumidor. Apang wala ginaobligar ang mga manugbaligya nga magsunod sa price guide kag mahimo makapresyo sa masobra o kon manubo sa suggested nga presyo. Handa magsunod ang pila ka mga rice retailers sa Leganes Public Market sa kondisyon nga hindi lang inituman kanubo bangod wala sila sang ginansyahon. Kaya nagabaligya, okay lang na sa masunod kami. Pero kung for as long nga may kita kami, pero kung wala na kami kita, kag ma-impose din sila isang presyo, why kami may mo? Masunod kita kung sa saktugin man nga presyo man bala, nga kung ano ang kapital namon, kung barato ang kapital, masunod kami. Pero kung mahal, wala may choice. Ang SRP ang makabulig sa mga konsumidor. Agod mahibaluan kung napasobrahan ang presyo sa bugas nga ila ginabakal. Mas maayo man ang butan nila sa muna kay para makontrol gawa ang presyo ka bugas. Kay kisa do pinagusto ng iban kung wala sa muna. Mas maayo, magbarato lang sir kay
Siyempre, pigado man dati. Kung mas barato, mas mayo. Kaya kung nagmahal sila, medyo masakit-sakit masama. Plano sang DA nga magkonsulta sa mga stakeholders kaangay sa mga konsumidor, producer groups, traders kag millers antes mag-issue sang suggested retail price sang bugas. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Exciting mga kapuso, kasado na ang mga aktibidad para sa 48th Sinulog Festival sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Sa January 12, opisyal na buksan ang kafestahan sa plaza sang syudad nga pagasundan sang Grand Fireworks Presentation. Mangin mas espesyal ang sinulog sa Kabangkalan City bangod makabanding sang fans 8 p.m. sa Kabangkalan Public Plaza ang cast ang Asawa ng Asawa Ko. Nga Sunday Raver Cruz, Martin Del Rosario, Lizelle Lopez, Jennifer Maravilla sa Kapuso Fiesta. See you there, mga kapuso! Mga puso, magapadayon ng pagulan sa pinakabahin sang pungsod. Bawod inigyapon sa pagluntad sang shear line kag hangin amihan. Base sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa pinakabahin sang Western Visayas, ilabi na sa Aklan, Capiz, Iloilo kag probinsya sang Negros Occidental. Ginalauman man ang pagulan sa ibang pangabahin sang pungsod, partikular sa pinakalugar sa Luzon, pati man sa Mindanao. Gin-reveal ni Jasmine Curtis Smith nga plano Manila sa boyfriend nga si Jeff Ortega nga magtukod sa kaugalingon nga pamilya. Sa isa ka interview, ginpahayag sa aktres, madamo naman sila sa na-invest sa kagisa kag pareho na nga nag-grow sa ila 8-year relationship. #thankful maninikuno sa support sa boyfriend sa tanan nga mga project ng na sa upcoming series nga Asawa ng Asawa Ko. Madamo sang pasabog na dapat bantayan sa finale week ng Lovers and Liars. Matukiba na bala kung sino ang matutun nga nagpatay kay Ramon Laurente, ang mga nagaplano sa malain bato kay Via, mangin madi nila Gonayhan, Hana kag Kelvin, pareho nga mabutang sa ital-ital matapos mabala ng ilang relasyon. Bantayan mga kapuso ang finale week ng Lovers and Liars, alas 10:05 Lunes sa Webes sa GMA. Yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Romana kag si Black Rider liwat nga magakitay. Ano bala ang pina nga tubangon ni Calvin halin sa iya kaugalingon nga amay. Ina kagiban pa nga mas maaksyon nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpangtapik sang sticker sa mga consolidated jeepney units sa idalom sang PUV modernization kag enhanced local public transport route plan sang Iloilo City, tinguhaan sang traffic management unit nga makalabot sa 80 to 85% subong adlaw. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sige-sige pa ang pagpangtapik sa makatapos ang Iloilo City Traffic Management Unit sa mga stickers sa mga consolidated jeepney units bilang kabahin sa PUV Modernization Program sang gobyerno kag Enhanced Local Public Transport Route Plan sang syudad. Sa masobra 1,200 ka mga units nga kinahanglan tapikan sang stickers nga requirement antes makabiyahe. Yara pa lang sa masobra 900 ang natapikan. So that mahapos mag-identify, mahapos makita nga ang mga nagadalagan ng diri sa syudad based ini sa implementation sang aton nga enhanced local public transport route plan are all consolidated nga mga traditional nga PUJs. Isa sa mga pagpanghangkat ginaatubang sang Iloilo City Traffic Management Unit, LTFRB kag LTO nga among nagapatuman sa ini nga mga guidelines amo ang problema sa pila ka mga unit sa mga transport groups. Ang iban sini masabat sang LTFRB kag ang mga co-op nga wherein ang ila nga mga consolidated nga may discovery naton nga unserviceable ang iban kag tapos wala nakaparinyo, that is why nga may ginatawag silang replacement. Sa karon ang mga units nga hindi na roadworthy kag kinahanglan bayluhan ang ginahikot na sa mga transport groups. Upod kay Hans Disherto, John Sala. 1 Western Visayas.
Sa Bacolod City naman, lalaking ginapatyan may tuyo magpang-hold up, girikisa kag nakuha na armas sa barangay Mansilingan, samtang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu na kumpeskar gikan sa duha ka high-value individual sa Singkang Airport. Yaring balita nga atong gintutukan. Emosyonal ang 19 anyos sa si Mark Anthony Zorongon sa sulod sang presuhan. Nadakpan ini sa operasyon kontra droga sa kapulisan sa Old Airport Runway sa barangay Sigang Airport Martes ng gabi. Ng pabakod lang. Kagbantay may bata sa pamilya ko. Halong mo perbe. Ginapanginiwala sini ang masobra 1.2 million pesos nga balor sa suspected shabu nga nakuha sa iya paghinakop. Hugot man niya ginapanginiwala sini nga kabahin siya sa organisado nga drug syndicate sa Negros Occidental. Hindi to man 1 million way nakalabot pero may ara mas nga niya. Mga pila lang sa banta mo. 200 mil. Dako man sa operasyon si Anthony Carantas nga nagatindog assistant kag lookout sang 19 anyos sa drogista. Bago sa kadakon sa recovery, ginhingadla ng maining high-value individuals. Sunod sa kapulisan, madugay na kaya ginamonitor ang operasyon sa duha Santo Man sa pagkanta sang pila ka drug personalities nga nadakop sa tinalik ng tuig. Madasig ginrespondihan sa Police Station 7 ang tawag sa isa ka concerned citizen nga may yara sa lalaki nga nagaliho-liho sa palibot sa Panad Sports Complex sa boundary sa Alihis kag Mansilingan. Nakilala ang lalaki nga si Albert Emalon sang barangay Banago. Sang ginpamangkot kun nga yara ini sa lugar apisar gabi na, ginpanindugan sini nga may ara bisitahon sa lugar. Sang ginrikisa, natukiban ang nakataklo sini nga pusit. Sunod sa BCPO, klaro nga pagpangawat o kon pagpang-hold up ang tuyo sini ilabi na nga anay manini na preso bangod sa kaso nga robbery. Walang chance ang either pangawat o hold up. Sa initial na mo niya pagpamasisa, daw last year, nakagawa na siya through I think robbery nga kaso. Napilasan si Amalon sang ginpulian kasigo sa mga residente sa lugar. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Himata sang PDL sa BJMP District Jail sa Pototan nagaaligar nga may illegal nga droga sa presuhan. Pamunuan sang BJMP District Jail, ginpanginwala ang aligasyon. Si Kim Salinas nakatutok. Magluwas sa hingyo sang isa kay mataas ang PDL sa BJMP District Jail sa Nangapototan nga isipara sa kasubong nga inmate ang iyahimata bangod ginpahayagin sa puti. Nagpalabot man si alias Lotlot nga latawon ang illegal drug situation sa nasabit nga District Jail. Inibangod sa nangin pamangkot sang nagsaputi sa iyahimata. Diin ang shabu, di mo gintago ang shabu. Kaya nga naman tingalaan kung may shabu sa sulod. Ang aligasyon ni alias Lotlot ang ginpanginwala sang pamunuan sang District Jail sa Nangapototan. Suno sa warden, hugot nga ginasikyar sa District Jail ang mga nagabisita bangod sila ang masaming taytay agud makasulod ang droga sa presuhan. Ginasiguro natin na wala na sa illegal na droga dito sa sulod sa presuhan. Naka-intersect kita twice na. Ang una is ginsulod sa uling, ang ikaduha is ginpasulod sa inbutang naman sa itlog. Suno sa District Jail, 80% sa mga PDL sa Nangapototan ang may kaso sa paggamit sang illegal nga droga. Ginpasiguro naman sang Bureau of Jail Management and Penology 6 nga sa 39 ka jail facilities sa rehiyon, quarterly sila nga nagahiwat sang random drug test sa mga persons deprived of liberty. Suno sa ila, wala sang may nagpositibo nga PDL. Magluwas sa mga nagabisita, wala man gindula sang BJMP 6 ang posibilidad nga ang ilang mga personal mismo ang utok man sang pagpasulod sang illegal nga droga sa presuhan. Sure naman sa aton nga jail facilities, no, there is already an instruction naman, no, sa aton nga mga jail wardens, no, na all personnel, no, regardless of rank, whether or not you are a jail warden, assistant warden, nga personnel coming inside the jail facilities are required not to be searched. Those personnel nga wala na assigned sa amo ng jail facility is not allowed kit, no, nga magsulod sa jail facility. Gilayon nga madismiss sa serbisyo ang sinuman nga personnel nga madakpan nga imbolbano sa pagpasulod sa illegal nga droga suno sa BJMP 6. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mangin mas memorable ang ati-atihan experience nyo sa Kalibo Aklan bangod hindi lang
Ang mabaskog kag nga pagtuo kay Senior Santo Niño ang inyo masaksihan, kundi pati man ang matahom nga mga linay sa probinsya. 18 tanan ang magapaindis-indis para makuha ang titulo nga binibini ng Kalibo 2024. Sa Biyernes na January 12, 7 p.m. sa ABL Sports Complex sa Kalibo, Aklan ang Coronation Night, hindi syempre madula ang presensya sa biggest Kapuso stars. Bantayan ta sanday Andrea Torres, kag Rocco Nasino, kaupo si Kapuso host Martin Javier. Sa January 18 naman, 8 p.m. sa Pastrana Park, updanta sa Kapuso Fiesta, sanday Black Rider cast Ruru Madrid, kag John Lucas, kaupod ang asawa ng asawa ko cast ng sanday Lizelle Lopez, kag Joem Bascon. See you there, mga Kapuso! Sa aton mga Kapuso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga Kapuso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako si Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.